4 minutes. 4 minutes. 1.4 kilometers. Yun na yun, no? 2 minutes. 2 minutes. Yun na yun, no? Habol ang oras. Grabe. Mga choy. Kanina pa ako nag-start around 3:30 ng madaling araw. So ngayon, nandito na ako sa junction ng between 5 and 16 going to Kamloops. Keep right to Highway 16 West. Then dito sa right side is going to Prince George, British Columbia. Continue on Highway 16. Thank you. Maga ako nag-start dahil mahaba na yung pahinga ko kahapon. Maga ako nag-stop. Magandang kalsada dito. Miles, 70 kilometers an hour. Four o'clock in the morning. Titigil muna ako dito sa chain up area. Wala pa namang snow, but I need to stop. Parang nagugutom ako. Woo! So yung boiled egg frozen. Ice, oh. What the? Okay. Dadagdagan ko na lang na ano. Meron akong tunay. 3 minutes. Ang oras pala ngayon dito ay alas 5 ng umaga. Nandito na ako sa British Columbia. Alas 3 ako umalis doon sa Jasper, Alberta. Nawala sa isip ko na nagbabago pala yung oras pagdating ng British Columbia. So, ang expected time na dapat darating ako sa Finning mamaya ay alas 7. So, nag-backward ng isa pang oras. So, ang oras pala dito ay alas 5. Then, kanina, masyadong fog. Nahihirapan ako sa fog. So, papalipasin ko muna ng mga until 6 o'clock. Pero itong aking almusal, itong ganito, hindi ko to ginagawa sa umaga. Okay, nagutom na talaga ako kanina. Then, ang kain ko talaga ay lunch, brunch, breakfast at saka lunch yung mga aking ginagawa. Kapila ako sa umaga, but parang, sabi ko, parang sarap kumain ng kanin. Kaya, chow tayo. No, aking adobo nandun pa. Hindi ko muna siya ginagalaw dahil hindi ko alam kung hanggang kailan or hanggang kailan ako makakalabas ng Alaska or kailan ako makakalabas ng Yukon. No? Pabalik. Baka maubusan ako along the way. Wala na akong kakainin.
Hirap pa naman ang signal dyan sa Yukon, Alaska. Daming kulang. Nga pala, yung aking pilot, natatagpuin ko bukas. Today's Tuesday, Wednesday na mag-i-escort sa akin ay kasama ko siya all the way hanggang Prudhoe Bay. Kasama ko siya hanggang doon. And hindi ako sure kung siguro kailangan ko siyang kusapin. Rear escort ko lang siya, isang pilot lang, nasa likuran ko lang. So, ang gagawin lang niya, susunod lang sa akin all the way hanggang Alaska. Hindi siya, kasi ang naka-schedule, ang naka-ano sa kanya ay rear escort. But I think, siguro pag nasa pasok siguro ng Yukon, sa lubong, baka sa unahan siya. Pero, napaka-easy lang ng permit pag papunta doon dahil isang highway lang yan eh. Walang mga tulay na mababa. Isang highway lang yan hanggang Fairbanks, hanggang Prudhoe Bay. Diretso-diretso na yan. Wala ka ng mga detour dahil bundok itong British Columbia, bundok yung Yukon, bundok yung Alaska. So wala nang detour doon. Walang detour. Basta susundan mo lang yan. Walang maliliit na tulay. So yun lang. Babantayan mo lang doon yung mga curfew hours. But I think so. Ay Yukon naman ang Yukon or Whitehorse ay more on maraming mga oversize dyan kasi may gold mine dyan sa area nila. Gold mine ba? Parang gold mine nga. So madalas may mga dumadaan ng mga oversized load. So I think wala siguro akong mga curfew hours. Baka doon lang sa driving at night. But we will make it sure na yung aming biyahe, mag-start kami lagi umaga, matatapos kami ng gabi para hindi kami babiyahe matatapos kami ng hapon para hindi kami babiyahe ng gabi. Yung gabi, yun ang aming tulog sa night. Gutom. So sana maganda ang klima sa Alaska. Hindi pa ganun ka-worst kasi nag-i-snow na eh. Ang poproblemahin ko ngayon, yung washroom. Meron pa akong 179 kilometers hanggang 1 hour and 45 minutes papuntang Prince George. So baka sa mga truck stop. Ang kagandahan sa Prince George, meron silang Flying J pero maliit lang. Meron silang marami silang truck stop. So I think pagka-load ko, then tsaka ako mag-shower sa Prince George na. Then mag-dry weight muna ako ng aking trailer. I-weigh ko muna siya habang yung walang load. Then weigh uli pag may load na. Kung meron silang timbangan dyan sa truck stop. Pag kumakain dyan, parang yung kanin pinapile-pile na. Di ba? Parang nagmamasa ng semento ah. Ngayon, tapusin ko muna to. Kasi yung mga nanonood sa TV dyan, no? Hello po, yung mga nanonood sa TV dyan, naglalaway na kayo, baka maya mag-boiled egg naman kayo, tapos isang tuna. Sarap siya. Naka 1 hour break din ako. Suki.
a pickup. You got a pickup? Yeah. It's heading to Alaska. We have a pickup going to Alaska. Prodo. Feeling ka, right? 972M. Stop here, loading zone 1, don't enter. Okay. Woo. Wherever the order must 2, 3, Hi, good morning. How are you today? I'm good, how are you? Good. We're here for the 972 That's correct. for Alaska. How did you know? Oh, because No, I'm I'm the just- yard jockey I'm here. just kidding. Yes. So You can load it right here. That's fine. here I'm Yeah, if you gonna. want to pull up a little bit more, that's fine. All right. And I got the 972. Oh, it's there, right? I Yeah. see it. Yeah. Okay, let's do I it. can give you a hand if you want, or if you're good. No, you can load Okay. Do you want to back it on or drive it on? with a bucket, right? Yeah, it has a bucket. Oh. Well, it should be the perfect one. The bucket on the back. Okay. Sounds good. Yeah. I'll let you get on pin Yeah. and I'll bring it up for you. Okay. Okay. Let's stop here. Yung aking load maliit lang.
Can you move a little bit? Can you still move a little bit? Yeah, it's good. Yeah. Natapos ko na. Grabe. So, ito lang securement, napaka basic, no? Isang 972M Caterpillar, rebuild ang powertrain, nakalagay. Rebuild ang powertrain. Pero semi brand new. Brand new siya ang katawan. And 30,000 pounds securement. Double kill kasi medyo malayo-layo yung biyahe. Para lang make it sure na pag may bumigay dyan na isang kadina, meron pa siyang support na magagamit or makakapag-hold sa load na nandito sa trailer. Anyway, done. So meron akong another 4 hours I think papuntang Dawson Creek para mag-meet up ng aking pilot. Flags. Ganun din sa kabila. Sinagad ko na yung kailangan sagarin sa sa tawag dito, securement, para sure ball na walang bibitaw. Tara na. Okay guys, let's go. Meron akong permit via 97 Dawson Creek and then Fort Nelson. Parang hindi ko abot yung aking ngayon kasi ang usapan namin ay alas 4 sa Fort Nelson, but parang malabo. Mag-alas 11 na dito. Pagod kanina. Kung may tama-tama lang talaga yung aking Yan ang CBSA. Diba yun? Nag-aabang. Turn left at the traffic light. Tama-tama dahil hindi ako tumakbo agad para sa aking permit. I mean, hindi agad ako umalis. Nag-aabang siya dun eh. Kasi kung umalis ako at naghanap ng parking dito, malamang, sigurado, malamang sa malamang, huli. Pagod. Highway 97. ...406 kilometers hanggang Dawson Creek.
Hi guys, Dawson Creek, British Columbia. Dito mag-start yung Alaska Highway. Pero dadaan muna ako dito sa timbangan kasi gusto kong magtimbang. Arriving at coordinates on the left. Your destination is on the right. Gusto kong magtimbang dito. Parang walang tao yata. Oh, stick patay yata yung timbangan dito. Wala, dead yun ang timbangan. Sana bukas. Basta. Steering, drive, trailer. Sana. Pero parang wala na yata to. Walang tao eh. Wala na. Ito, meron. Okay. So that is 5370. So that is 19,000. Okay, 19,040. This is kilograms, guys. Okay. Sumampa ba? Ayan, sumampa lahat. So that's 22,300. Continue on Highway 97. Dito. Brake check, guys. Mga choy. Check tayo. Ay, okay.
hangin. Tara sa labas. Almost there. Tapos bundok. Ito na mo. Hindi na siya nag-brake check, basta na lang tumakbo. Diba? Ayan, nag-brake check. Tigil lang ng konti. Yan ang mga substandard. Mga... Sige, bahala na. Parang gano'n. Marka bahala. Huwag niyong gagayahin niyo na. Pag sinabing brake check, brake check. Build up na siya ng hangin, di ba? Yan o. Build up na siya ng hangin kasi mataas yung RPM. Tayin mo uli. Release mo yung brake. Then, switch on mo. Okay. Then pakinggan mo kung mayroong leak sa labas. Pakan mo yung brake. Depress. Walang sumisingaw doon sa glad hands. Wala kang naririnig na may mga excess ng hangin. Okay, that's good. Isa pa, para make it sure. Okay, start. Build up again ng hangin. Okay. Huwag mo kalimutan i-apply ito kasi nag-release ka, di ba? Balik muli para baka sakali nakalimutan mo dahil na-press mo nga siya kasi hindi mo siya pwedeng mag-check ka ng hangin tapos naka-apply ka ng brake, mag-compound yung brake mo. So kailangan i-release mo yung isa, then katapos mo mag-check kung merong leak, balik muli yung parking brake. Umating na sa mga point na gano'n na nag-release na ng hangin. The governor put the compressor into unloading stage. So puno na siya. Pag napuno na, i-excess niya yung hangin. Psh! Kaya meron siyang maririnig mo na may magre-release siya. Kasi puno na siya sa 130 PSI. So nandito pa ako sa 120. Pagdating dito sa unahan, sa konting-konti magre-release yan. Dito, 130 dito. Talasan yung pandinig nyo. Malis na yung isa. Yun. Pakinig yung yun na yun. Nasa unloading stage. Oh, I mean napuno na yung tangke. So magre-release siya ng hangin. Anyway, let's go. Meron pa akong 25 minutes. Kita nyo, kaya meron siyang brake check dahil palusong yan all the way hanggang dun sa baba. Kung sakto yung gear mo sa lusong at sabayan mo ng engine brake, kahit hindi ka naman yung marino. Okay, basta sakto lang siya sa gear, sakto sa speed. Hindi mo na kailangan mag-apply ng brake.
free. Paglalaroan mo lang yung engine brake, yung pinakasagad, medium, low, or yung hard. The more na mababa yung gear at mag-apply ka ng engine brake, the more na mas effective yung engine brake mo pag naka-lower ka. Tama, di ba? Pag naka-lower ka, the more na effective yung engine brake. Loaded ako kaya mauna na sila. Naka-maintain ako sa 6 gear, sagad yung aking engine brake, RPM 20. Babantayan mo lang siya, RPM. Apply na konti, dagdag ng isang gear. Just paper lock or something, because I do believe one of the vents there tubes was blocked, and yeah, I'm not sure. Yeah, that's why I did the cover, it just sounds like a paper lock. Yeah, that's what I think. So Ford's engine, guys. Bus yung aking oras, so 6 minutes na lang. Four minutes 1.4 kilometers. Yun na yun, no? Yun na yun. 4 minutes. Let's go. Minutes. In 1 kilometer, turn right on Claremont Subdivision, then take the first right. 400. Dito na ako liliko. Three minutes, guys. 3 minutes. Turn left on West Bypass, then take the first right. Two minutes. 2 minutes. Yun na yun, no? 2 minutes. Turn left on Alaska Road.
to stop. I need to stop, guys. I need to stop. Woo! Come on. Sleeper. Yes! Ah! 1 minute. Oh, talagang 1 minute lang talaga natira. Habol ang oras. Grabe. 1 minute. 1 minute. Abot dito sa Fort St. John. Grabe. Galing ng Jasper, then takbo ng Prince George, then akyat ng Dawson Creek. Wow. Gusto kong maligo, pero hindi na ako pwedeng, kasi pag naliligo ka dito, kailangan mong mag-refuel, then ipapakita mo yung resibo mo doon sa tawag dito sa loob para makakuha ka ng shower. Ngayon, hindi na ako pwedeng mag-refuel dahil pag nagre-refuel ako, kailangan yung aking status ng duty status ko, kailangan naka-on duty siya pag nagre-refuel para hindi ako masilip ng opisina. Kasi before, ginagawa nagre-refuel but naka-off duty, naka-personal conveyance, which is bawal. So kailangan fuel up on duty. So hindi ako pwede dahil 1 minute na lang ako. So hindi ako makakakuha ng shower dito. Gusto ko sanang maligo ngayon. Baka ito yung first and last naligo ko hanggang makarating ng Alaska. Kasi dadaan pa ako dun sa may mga Pilipino na may restaurant. Makikishower ako dun, magbayad na lang ako kasi kailangan mo magbayad dun. So anyway, yun nga ang nangyari. 1 minute ang natira. And dito ako ngayon, yung aking location ay Fort St. John, dito sa British Columbia. Dito ako mag-call for a night, and then bukas uli yung aking biyahe. Then magmi-meet up na kami ng aking pilot na makakasama ko siya hanggang Alaska. So yun ang plan. From Fort Nelson hanggang Alaska, Prudhoe Bay, kasama ko yung pilot ko. Susunod lang siya sa aking likod. So daghang kayong salamat. Alam kong mga nag-aabang ng day 3, ito yung day 3 ng aking biyahe papuntang Alaska. Sa mga nanonood dyan sa TV ninyo, shoutout sa iyo. Alam kong hapon na dyan. And habang kumakain, pagkatapos ng trabaho, galing sa trabaho, bubukas ang iba ng cellphone, ang iba magbubukas ng TV at manonood ng Pinoy Tracker. Daghang kayong salamat. Pag-amping mo tanan, magkita tayo sa day 4 tomorrow. Good night and we'll keep on tracking.